And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na ang pinakamainit na balita. Nako mga kapatid, ewan ko mga kababayan kung ano po ang magiging reaksyon nyo sa balitang ito mga kapatid. Kasi nga kahapon mga kababayan sa Blue Ribbon Committee hearing mga kapatid, naibulgar po ni Senator Erwin Tulfo itong kabulukan mga kababayan ng DPWH. Saan ka ba nakakita mga kapatid na itong isang congressman nagre-request ng multi-million na flood control budget para daw sa kanyang lalawigan mga kababayan, and yet ito palang kanyang lalawigan mga kapatid hindi naman pala binabaha. Diba? Eto namang taga DPWH mga kababayan, ina-approve din yung nire-request ni congressman. Tuloy mga kapatid, napatanong itong si Senator Erwin Tulfo kung sino ba ang sinusunod ni Secretary Bunuan. Ito bang hazard mapping natin o itong si congressman? Ang tanong ko tuloy dito mga kababayan, Secretary, magkano ba? Kasi mga kababayan, halata po mga kapatid, itong pangungupal ni congressman at ng DPWH. Biruin mo, re-requestan mo ng multi-million na budget, yung gobyerno para sa flood control projects ng inyong lalawigan, tapos hindi naman pala kayo binabaha. Malamang sa malamang mga kapatid, meron po talagang hocus-pocus na nangyari dito mga kababayan. That's why mga kapatid, nalubog sa utang ang bansang Pilipinas dahil kahit hindi naman kailangan para sa isang lugar yung hinihinging budget, binibigyan po ng basta-basta mga kababayan ng ating gobyerno. Yun pala mga kapatid, para lang pala yun sa bulsa ni congressman. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, panoorin po muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Right. Now let me direct my question to the Department of Public Works and Highways. Mr. Secretary, based on the list released by the President, there are top provinces with flood control projects. Okay. Pero they're not on top of the list na flood-prone area. Like Cebu with 414 flood control project, Isabela 341, Albay 273, Leyte 262, Camarines Sur 252. Tinitignan ko po itong listahan. Wala po sila dito sa top 10 flood-prone province. Number 1 po dyan, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, Ilocos Norte. Ang tanong ko po, Mr. Secretary, ano po sinunod ho natin dito? Yung hazard mapping po ba? O sinunod natin yung politiko kung saan niya gustong ilagay yung pondo niya? Napakagandang tanong. Siguro mga kababayan, nabulunan dito si tawag dito, Secretary Bunuan Putang Tulfo to Buwis ito kino-corner ako. Di ba mga kapatid? May sense naman, in fairness mga kapatid dito kaya Erwin Tulfo, may sense naman talaga yung tanong niya. Sabi niya, Secretary, bakit po kayo nag-a-approve ng mga nire-request na budget nitong mga lintik na mga politiko na to, which is ito nga, nagre-request sila ng flood control budget nila, multi-million na flood control budget, and yet hindi naman pala kasali doon mga kapatid sa top 10 flooded provinces dito sa ating bansa yung lugar ni congressman. Kaya napatanong si Tulfo, sino ba talaga, Secretary, ang sinusunod mo? Yung hazard mapping natin? O yung kalooban ni congressman? Tama naman mga kababayan. Bakit mo aaprubahan yung request na flood control budget ni congressman kung hindi naman binabaha yung lugar niya?
Bakit ganon, Secretary? No? Ano bang meron? Magkano ba? Tuloy. Mr. Secretary. Pakinggan natin. Your Honor, as I have explained, actually po, yung paglalagay po ng projects, na flood control projects, under the National Expenditure Program po ito, no? Under the National Expenditure Program. Diretsuhin mo na. Meron po kasing allocation for each engineering district. Allocation po. And then, if you say there is a 1 billion allocation for a engineering district, ang policy po namin dito is 70% of that should go to the core program of the department, which is National Road Program Management and bridges, and of course flood control projects. Flood control projects. So, ito po yung core program ng department. So at the end, these are prioritized, and 70% of the 1 billion, as I said, 1 billion, theoretical 1 billion, can be allocated for local infrastructure. So in the allocation of that 70%, it is all up to the priorities in that district where to put the allocations, either in roads or flood control, Mr. Chairman. Grabe mga kapatid, ano. Ito sa naiintindihan ko lang sa sinasabi dito na Secretary Bunuan. Mga kapatid, grabe, grabeng kapabayaan to, mga kababayan. According kay Bunuan, sabi niya, kung halimbawa mga kapatid, itong congressman, nag-request ng 1 billion na budget para sa kanyang lalawigan, ang protocol lang daw ng DPWH, mga kapatid, ay simple lang. Dapat yung 70% mga kapatid, doon sa ni-request na budget niya, dapat i-allocate ni congressman dito sa core programs ng DPWH, which is yung pagpapatayo daw ng railways, pagpapatayo daw ng tulay at flood control projects. Ganon lang. Wala na silang ibang marami pang kuskus balungos. Basta dapat, congressman, simple lang, ang aming hiling sa'yo. Sundin mo lang yung protocol namin. After ma-release yung budget mo, dapat tatama, yung 70% niyan, tatama dito sa core program projects namin, which is itong railways, mga bridges and flood control projects. Bahala ka na kung paano mo, paghati-hatiin yung pera na yan. Importante yung 70% na yan mapunta dito sa core programs ng DPWH. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, pwedeng manipulahin ni congressman, mga kababayan, yung kanyang liquidation pagdating ng evaluation. Pwede niyang manipulahin, mga kapatid. Nagets nyo? Halimbawa, mga kababayan, halimbawa, ako congressman, binigyan ako, nag-request ako ng 1 billion na budget, para sa aking lalawigan. Ang kailangan ko lang gawin, sundin lang yung protocol ng DPWH. Na yon? Dapat 70% ang ni-request kong budget, ma-allocate ko yan dito sa core programs, na proyekto ng DPWH, which is itong tulay, railways and flood control. Ngayon, mga kapatid, pagdating ng liquidation, pwede kong dayain lahat yan. Halimbawa, halimbawa, kung 1 billion yan, 700 million. Kung 70%, 700 million yan. Halimbawa, ilalagay ko dito sa railways, lalagyan ko, halimbawa, magbabudget ako dyan ng 100 million or 200 million. Diba? Dito naman sa mga bridges, papagawa tayong tulay, worth 100 million. O di magkano yun? 300 million. Dito naman sa flood control, mga kababayan, since na hindi naman bahain ang lugar ni congressman, halimbawa lang, mga kapatid, pwede magpagawa si congressman ng kahit maliit na flood control projects niya worth, sabihin na 50 million. The rest nun, mga kababayan, pwede na pong ibulsa ni congressman. Kasi yung mga proyekto ni congressman, mga kapatid, sang-ayon
dito sa protocol ng DPWH. Oh. Pagdating ng liquidation niyan, pwedeng palabasin ni congressman na itong 200 million, no? Kasi 1 billion, 'di ba? 700 million, 'di ba? 70% ng 1 billion is 700, 'di ba? Itong 200 million dito, pinagawa ko ng highway, no? Okay, may nakitang highway. And yung 100 million, pinagawa ko ng tulay. Okay. Sumakto, may nagawang tulay, may nagawang highway. Okay tayo dyan. No. Itong naiwang 400 million, pinagawa ko ng flood control projects. Di ba? 400 million yung binudget ko sa flood control projects ko. But in reality, mga kababayan, no, around 50 million lang ang ginamit ni congressman para doon sa flood control projects niya. Magkano ngayon ang nakickback ni congressman, mga kabatid? 400 million, mga kababayan, yung declaration niya, no, sa flood control projects niya, mga kabatid. Pero 50 million lang pala, mga kababayan, yung kanyang nagastos. Ibig sabihin, may 350 million na naibulsa si congressman. Ngayon, mga kababayan, wala nang iisipin problema si congressman. Kasi nga, pag nag-evaluate, mga kabatid, no, itong DPWH, sakto. Sinunod naman ni congressman yung protocol namin na dapat 70%, no, ng requested budget niya, i-allocate niya yan sa core program projects ng DPWH. Di ba? Ganon lang kadali mangurakot, mga kababayan. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito is 70% pa lang yan, ha. Hindi pa dito dinidiscuss kung saan napunta yung 30%. Yung 300 million. Diba? Hindi pa sinasabi ni congressman dito kung saan gagamit ni Bunuan dito, ni Secretary Bunuan, kung saan pwede gamitin yung 300 million. Ang dinidiscuss pa lang niya dito, mga kababayan, is yung 70% pa lang, no, ng requested budget, yung naiwan, no, yung difference na 30%, hindi pa dinidiscuss dito kung saan dapat gamitin yan. Ito, tuloy natin. So, at the end of the day, ang kwan po nito is actually, we as I mentioned, it has to go through the process of the projects would have been included in the regional budget proposal. Kaya nga, Mr. Chair, bakit po napakalaki naman? So hindi na diniscuss kung saan napunta yung 30%. Anyway, tuloy natin to. Ng pinondo po dito sa mga probinsya na ito, when in fact, wala ho siya sa top 10 list ng flood control. Billions po yung pinondo. Ano po ang basis, legal basis po, na pondohan itong 5 probinsya na ito na hindi naman po flood prone sila, Mr. Secretary? Tama, mga kapatid, no? Maganda yung tanong ni Tulfo dito. Bakit, no? Bakit, ano po yung legal basis nyo, Mr. Secretary, para aprobahan itong nire-request ni congressman, no, na multi-million na budget para sa kanyang flood control projects, no, na kung saan hindi naman pala bahain yung kanyang lugar? Kasi, mga kababayan, no, during budget call kasi, mga kabatid, may tinatawag kasi tayong fiscal year. No, fiscal year, mga kababayan, kung saan dito na po nangyayari yung mga budget deliberation. Ang pinakaunang ginagawa talaga dyan, mga kapatid, ng DBM, no, kasi nag-i-start yan sa DBM, mga kababayan, at nagtatapos din yan sa DBM. No, ang pinakauna kasing ginagawa ng DBM dyan, mga kapatid, may tinatawag tayong budget call. Diba? Yan ang pinakaunang step, no, sa paggawa ng budget. May tinatawag tayong budget call, mga kababayan. And during budget call, kinokolekta na po yan, mga kabatid, ng bawat ahensya ng gobyerno, no, yung mga nire-request na budget, no, ng iba't ibang mga lalawigan, no, ng iba't ibang mga politiko, mga congressman, ano, na para doon sa kanilang lalawigan. Bago ang budget call, mga kababayan, na tinatawag, no, itong mga congressman na ito, meron na yung plano na nagawa, mga kabatid, kung paano nila makorrupt yung pera. Sad reality yan, mga kababayan. Before the budget call, mga kabatid, na ginagawa ng DBM, meron na pong plano yung mga congressman na yan
Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, dahil alam na nila ang protocol mga kababayan, no, ng DPWH pagdating sa ganyang pagre-request ng budget, no, meron na po yan silang plano na halimbawa 1 billion ang 1 billion yung i-request nilang budget, no, and syempre alam na nila yung protocol na 70% yan is dapat naka-allocate dito sa core program ng DPWH. Ngayon, kumbaga binabahay-bahay na nila yan, no? Ito na lang yung ipapakita natin, isasubmit natin sa DPWH na ganito, 200 million para dito sa para dito sa railways, yung another 100 million para dito sa tulay, yung 400 million, no, para dito sa flood control projects, na kung saan nakikita na rin yan alam na rin ng congressman yan kung magkano lang aabutin ng flood control project sa kanyang pinaplano. Let's say for example nga mga kapatid, kung ang nakalagay sa plano ni congressman na 50 million lang yung flood control projects niya, pwede niyang dayain yung liquidation, no, upon request sa kanyang budget, pwede niyang dayain at palabasin niya na 400 million. 'Di ba? Alam na ng congressman yan mga kababayan, no? At nagagawa na nila yan yung mga ganyang plano bago pa man ang budget call. Kaya nga mga kapatid, nakakapag-demand yan sila ng amount. Kasi nga mga kababayan, calculated na po nila, no, yung kanilang mga i-request na budget. At alam na rin nila mga kababayan kung magkano ang kikitain nila dyan mga kapatid. Oh. Ngayon, ang tanong ni Tulfo, wala man lang kayong ginagawang validation dito, Mr. Secretary? No? Hindi nyo man lang binubusisi, no, itong mga nire-request na budget ni Congressman? Oh. Ano yung tawag ito? Ano yung maipo-provide mo sa amin, no, na katwiran bakit mo inaprubahan itong nire-request ni Congressman, no, na flood control budget, multi-million na flood control budget, na kung saan hindi naman binabaha yung kanyang lugar? Paano mo to i-justify sa amin, Mr. Secretary? Ano ang basis mo para i-approve mo itong multi-million, no, na flood control budget na nire-request ni Congressman? Gayong hindi naman binabaha yung lugar niya. Oh. Diba? Tama naman ang punto ni Tulfo dito mga kababayan. Dapat ipaliwanag ni Secretary Bunuan, no, kung bakit niya inaprubahan itong ganito kalaking budget na hinihingi ng isang politiko, no? Ngayong hindi naman naaangkop, no, yung portion, yung pinakamalaking portion sa kanyang budget doon sa kanyang proyekto. Kasi nga hindi binabaha yung lugar niya. Magre-request siya multi-million na flood control budget. Oh. Kaya bigyan mo ako, sabi ni Tulfo, bigyan mo ako, no, ng legal basis mo, no, kung bakit mo inapprove yan, Mr. Secretary. Eto mga kapatid, panoorin natin ang susunod na sasabihin dito ni Bunuan. Ito po kasi yung situation, Mr. Chair. As far as the National Expenditure Program that is submitted, these are equitably distributed amongst all the legislative and engineering districts. However, Mr. Chair, I think we know that actually after the General Appropriations Act, marami po yung mga projects that are included. I understand that, Mr. Chair, pero yun nga po, ibabalikan na lang ho natin yan because... So parang sinasabi ni Bunuan dito mga kababayan, no, baga may lusot siya dito mga kapatid eh. Kasi nga mga kababayan, kumbaga ang point kasi ni Bunuan dito na yung ibang mga proyekto mga kapatid na nandyan sa GAA, wala naman yan noong nag-budget call. 'Di ba? Sabi niya, actually Mr. Chair, after the GAA, maraming mga project na included na kung saan wala naman yan noong nag-budget call. Hindi naman ni-request yan. Yun yung point niya dito eh. Hindi naman yan ni-request noon, no, na hindi naman ni-request ng budget na yung mga proyekto na yan during sa budget call. Pero after ng GAA, bigla nilang sumulpot yung mga proyekto na yan.
Yan yung mga sinisingit na mga proyekto kuno, mga kababayan, nitong mga congressman na gusto nilang bigyan ng budget. Nangyayari yan, mga kapatid. That's why yung 2025 na national budget, mga kababayan, diniklara talaga yon as the most corrupt budget, mga kapatid, sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi nga, mga kababayan, iba yung mga proyekto na hiningian ng budget, mga kapatid, during the budget call, iba naman yung binigyan ng budget, after ng GAA. Kumbaga, mga kababayan, yung mga proyekto, kadalasan sa mga proyekto doon sa GAA, mga kapatid, na sumulpot, ay hindi yun ang mga proyekto talaga na nirequestan ng budget during sa budget call. Bigla na lang lumitaw sa GAA, mga kababayan, at multi-million pa, mga kapatid. Ang mga budget, ito mga project na lumitaw after sa GAA, multi-million ang mga naka-allocate na budget dyan, sa mga ghost project na yan. Parang ghost project kasi, mga kababayan, biruin mo, during budget call, wala yung mga project na yan. Tapos biglang lumitaw, noong magawa na yung General Appropriation Act. Diba? Ano ba tawag mo dyan? Di mga ghost project. May point din naman dito, in fairness kay Bunuan. Kaya siguro hindi din niya alam, itong mga, hindi rin niya na-validate itong mga proyekto na ito dahil in the first place hindi ito dumaan, mga kababayan, sa kanyang lamesa. Siningit lang ito, mga kapatid, bago magawa yung tawag dito, yung GAA. Kasi nga during sa GAB, mga kababayan, pagka nagawa na yung GAB, yung General Appropriation Bill, tama ba yung term ko? General Appropriation Bill, nagkakaroon ng sangkatutak na amendments, na nangyayari sa GAB, 'di ba? Maging proyekto nga ng presidente, mga kapatid, hindi na isali doon sa GAB, mga kababayan. Dahil nga nasingitan, mga kapatid, nitong mga lintik na mga corrupt na mga congressman. Kaya pagdating ng GAA, mga kababayan, hindi nakasali doon yung major projects, yung mga big tickets na project ng gobyerno ni President BBM. Yun nga yung isa sa mga hinaing noon ni Amy, patungkol doon sa GAA, mga kababayan. Kasi nga sabi niya maging yung project ng kanyang kapatid daw, hindi na isama doon after sa final na after sa pagdating sa BICAM. Hindi na naisama, hindi na bigyan ng budget yung mga dapat priority na proyekto ng ni President BBM. Kasi nga ang laman ng GAA, mga kababayan, is halos proyekto na po lahat, mga kapatid, nitong mga corrupt na mga congressman. Yun na po yung nabigyan ng doon, nabigyan ng budget allocation, mga kababayan. Yung kay PBBM na mga proyekto, wala na. Diba? Yun yung nakakalungkot din, mga kapatid, dito sa ating gobyerno. Kasi nga, mga kababayan, itong mga nasa baba ni PBBM, sobrang buhaya talaga, mga kapatid. Ako, sinusuportahan ko si President Marcos, para lang sa para lang malinawan kayo. Sinusuportahan ko si President BBM. But it doesn't mean, mga kapatid, na itong mga nasa baba ni President BBM ay suportado ko rin. Diba? Sila yung sumisira, mga kababayan, sa administrasyon ni Presidente Marcos. Pero inyo, project ng presidente, wala hindi nabigyan ng budget. Tapos itong mga budget, mga ghost project ng mga congressman na ito, nabigyan ng budget pagdating ng GAA. 'Di ba, mga kababayan? Ganon ka buaya, mga kapatid, itong mga ibang mga congressman dyan sa House of the Representatives. Tuwing may mga hearing-hearing, tahimik lang, mga kababayan. Maraming ilan ba ang congressman natin na nandyan, mga kababayan, sa House of the Representatives? Di ba, daan-daan yan sila, mga kapatid. Pero ilan lang yung nakikita natin. Yung ibang mga tahimik dyan, tulad ni Pulong. Di ba? Na nakakulimbat ng 51 billion noon.
So, yung ibang mga tahimik na congressman dyan, mga kababayan, yan po ay may mga sikretong kulo. Oh. Hindi sila sumasama, mga kapatid, sa mga lantarang corruption na ginagawa ng ibang mga congressman. Pero mga kapatid, pagdating ng mga budget, pag-request ng budget, dyan sila kumikickback ng todo. Oh. May dalawang klase yung mga corrupt na official diyan, mga babayan, sa House of the Representatives. Yung iba lantaran, yung laging pabida. Yung iba naman tahimik lang. Pero mga kapatid, pagdating ng budget, diyan sila tumitira. Ingay naman ang motor sa amin. Pagdating na ng requestan na ng budget, mga babayan, during budget call na, diyan na sila tumitira, mga kapatid. Kadalasan sa mga congressman na yan, yun yung mga congressman na tahimik lang. Oh. Diba, nung Quadcom, mapapansin nyo, nung Quadcom, mga kababayan, ilan lang yung mga congressman na nakita natin doon na nakilahok sa Quadcom at nagtanong. Diba? Yung iba doon, mga kapatid, wala, nandun lang sa likod. Or yung iba, hindi pa nga pumunta doon sa hearing . And yung mga congressman na yon, yung mga tahimik na congressman na yon, yun yung mga tirador, mga kababayan, sa budget during budget call. Or budget season. During budget season, mga kapatid, doon mo mararamdaman yung mga kahayupan ng mga lintik na yan. Biruin nyo, during sa budget call, wala yung mga projects nila. Pero paglabas ng GAA, mga kababayan, nandun na. May multi-million na budget na. Ganon yan, mga kapatid. Ganyan po ang nangyayari sa ating tawag dito, dyan sa kamara, mga kababayan. Nakakalungkot. At some point, may tinama din naman itong si tawag dito, itong si Bunuan, mga kapatid. Tama yung sabi niya na during budget call, ito yung mga hiningian ng budget, ito yung mga ni-request na budget. Pero pagdating ng GAA, bigla na lang may mga proyekto diyan, may mga government project itong mga tawag dito, itong mga congressman diyan na hindi naman dumaan sa kanyang opisina. Bigla na lang lumitaw yung mga projects nila after ng GAA. Yan yung mga ghost project na mga isin-isin. Tulad kay Cheese Escudero. Diba, mga kapatid? Naalala niyo si Cheese? Yung kalimutan, si Cheese, nagsingit din, mga kababayan, ng kanyang budget. Flood control budget yata yun, hindi ako nagkakamali. Anyway, tuloy natin ito, mga kapatid. Marami po yung mga projects that are included. I understand that, Mr. Chair, pero yun nga po, ibabalikan na lang ho natin yan because ang tanong po natin, napakalaki naman po ng pondo at saka napakaraming flood control projects ng mga lugar na ito. Hindi po ba ninyo nasilip ito nung nilagay po ninyo sa NEP? Didn't you check man lang or ask as you're planning or whoever is in charge na kailangan natin lagyan dito ng flood control, Cebu, blah, blah, blah. Sana tinignan din ho natin kung magaling ho yung planning natin, kung sino man niya may hawak dyan, binabaha ba? Ang tanong po dyan, binabaha ba? Bakit tayo magpopondo rin sa lugar na ito kung hindi naman po binabaha? It's a waste of money, Mr. Secretary. Waste of time also. Halatang-halata ho popondohan mo dito, gagastusan mo na wala namang baha, di po ba? I mean, am I right? Yes or no lang, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. I agree completely. All right. Now, I'll go back to you, Mr. Secretary. Mr. Chair, let me ask this question to the Department of Budget and Management. Madam Secretary, ma'am, wala po bang hindi po ninyo chine-check? So, basta nag-request lang ng pondo, re-releasean ho ninyo. Hindi man lang matatanong para saan po itong pondo na ito, billion po ito, flood control. Wala ba kayong to counter na flood control, kailangan ito to justify? I mean, release lang ho tayo ng release kasi sabi ni congressman, sabi ni ganito, hingan ko ng pondo, etc., etc. Kailangan ko kasi baka hindi. Pag hindi ko nireleasean, baka ipitin ng pondo ko sa budget hearing. Mr. Chair, good noon po sa ating lahat. Kung ano po ang nakalagay sa General Appropriations Act, yun po ang inire-release natin sa Department of Public Works and Highways. Alam niyo, tama naman dito yung itong si mga kapatid, yung babae nito, coming from DBM, di ba?
Siyempre mga kababayan, pinirmahan na ng presidente yan eh. 'Di ba? Inaprobahan na ng presidente. Ang trabaho na lang ng DBM mga kapatid is i-release yung mga budget na yan. Oh, hindi natin masisisi diyan mga kababayan, no. Hindi natin masisisi ang DBM diyan. Dahil after ng GAA mga kapatid, no, ang susunod na mandato ng konstitusyon, no, dito sa DBM is mag-release na ng budget. 'Di ba? Kasi nga mga kababayan, itong sinasabi ni Senator Erwin dito, itong pag-validate dito sa mga projects, itong mga flood control projects na yan, na ginagawa yan mga kapatid during budget deliberation. Diba? During budget deliberation mga kababayan, dyan po yan iniimbestigahan. That's why may mga hearing na nangyayari. Diba? Pero mga kapatid, parang wala naman kasing ganyang hearing na nangyayari pagdating sa House. Pagdating sa issue ng flood control, parang hindi sila naghi-hearing dyan mga kababayan. No? Ang ginagawa lang din nilang panakip-butas mga kapatid is yung itong Quadcom. Pero pagdating sa issue ng flood control, corruption sa flood control mga kababayan, tahimik yung mga lintik na mga buhaya dyan sa House of the Representatives. Kasi nga mga kababayan, halos sila lahat dyan talagang tatamaan. Kasi nga mga kapatid, mga congressman ang utak niyan eh. Ako naniniwala ako mga kababayan. Maraming kurap, maraming buhaya dyan sa loob ng kamara. Kaya hindi pwedeng sisihin dito itong tawag nito, itong DBM. Dahil ang trabaho lamang nila mga kapatid is mag-release ng budget after the GAA. Permado na yan ang presidente. Hindi na kasali sa mandate nila mga kababayan. Hindi na po kasali yan sa mandate ng DBM. Nabusisiin nyo nga yan. Parang COA, mga kababayan. Parang COA. 'Di ba? Hindi na trabaho ng COA na busisiin kung sino-sino yung mga kung sino-sino yung mga pinaglaanan ni Sara Duterte, mga kapatid, sa kanyang confidential funds. Walang karapatan ang COA na mag-demand. Vice President, dalhin mo nga dito yan, no? Yung mga sinasabi mo, mga intel mo, na pinaglaanan mo ng intelligence funds mo. Walang ganun, no? Kasi hindi yan parte ng kanilang mga mandato, mga kapatid. Ang sa kanila lang, may liquidation. 'Di ba? May liquidation na isinubmit, no? Para lang makita kung saan talaga napunta. Ngayon, ang dapat nag-iimbestiga talaga diyan mga kapatid, no, sa mga ganyang bagay is ito sanang mga congressman natin dyan. Pero paano sila mag-iimbestiga mga kababayan kung sila mismo ang salarin? Diba mga kapatid? Nakakalungkot mga kababayan Kaya sabi ko sa inyo, kahit anong galing pa ng naupong presidente mga kapatid, kung ito namang nasa baba ng presidente mga kababayan ay mga kurap at mga buhaya, hindi talaga gaganda ang ating bansa. Real talk yan mga kapatid, no? Real talk po yan. Ako wala akong pakialam dito sa mga lintik ng mga politiko na to. Ang pakialam ko lang ang presidente lang mga kababayan. Dahil ang presidente nga po, no, ang nagdadala sa ating bansa, 'di ba? Kaya normal lang na magalit ang presidente, no, dito sa mga nasa baba niya. Sinasabotahin nila ang presidente mga kapatid. Kaya kayo, no, kayong mga sumusuporta kay PBBM, no, huwag kayong basta-basta naniniwala dyan sa mga politiko na nagsasabing pro-admin sila. Kasi ginagamit lang din nila, no? Just like dito sa mga ibang mga vloggers ni Digong, no, kung saan ginagamit lang ang brand ni Duterte para makakuha ng views. Itong mga politiko na to, no, itong ibang mga congressman na nandyan ngayon sa House of the Representatives, ginagamit lang din nilang pasaporte ang pangalan ni PBBM para makakulimbat sila ng sandamakmak, no, na milyones galing sa kaban ng bayan. Diba? Ako mga kapatid, honestly, si President Marcos lang, no, ang tinitignan ko diyan ngayon sa dito sa kanyang administrasyon. The rest diyan mga kababayan, wala na po akong pakialam diyan. Basta may lumabas na baho ni ganitong opisyal na corrupt siya, naku. Titirahin ko talaga dito yan mga kapatid. Kasi nga mga kababayan, no, ang sinusuportahan ko po ay ang presidente, hindi sila.
Hindi sila mga kapatid ang sinusuportahan ko. Si President BBM ay nakakalungkot talaga na maging ang ating Pangulo ngayon mga kababayan, no, ay nagpapakita na rin ng kanyang pangil, no, laban dito sa kanyang mga nagpapakilala di umanong kaalyado niya. Kasi nga, maging ang Pangulo ngayon mga kapatid, ramdam na sinasabotahe, no, nitong mga di umano'y kaalyado niya, itong kanyang administrasyon. Di ba? Kayo ba hindi nyo napapansin yan mga kapatid? Kaya huwag kayo masyadong bulag. No? Yung ibang mga pro-admin na mga vlogger siguro may kinikilingan din silang mga kon. Pero ako mga kapatid, wala akong pakialam dyan sa mga lintik na mga politiko na yan. Di ba? Isa na dyan mga kababayan, itong si Martin Romualdez talaga. Di ba? Imbis na siya yung magiging bantay sa kanyang siya yung magiging kahalili ni President Marcos, no, sa kanyang pagiging presidente. Ito din si Martin mga kapatid, ewan ko kung anong pinagagawa niya diyan sa loob ng house. 'Di ba? Kaya nga namamantsahan ang presidente ngayon mga kapatid dahil dito kay Martin Romualdez. At naniniwala ako mga kababayan na itong si Martin mga kapatid talagang may pagka-corrupt din talaga. Unless na yung mga corrupt diyan ilaglag ni Martin. Maniniwala ako na maayos siya, matino siyang tao. Pero hanggat nasa tabi niya mga kababayan, itong mga corrupt, mga alleged corrupt na mga politiko, nako mga kababayan, hindi magbabago ang tingin ko diyan kay Romualdez. 'Di ba? 'Yun ang problema talaga sa administrasyon ni PBBM ngayon. Kasi itong mga nagpapakilalang kaalyado niya di umano mga kababayan, ito po yung nagsasabotahe ngayon sa kanyang administrasyon. Kaya nga si Pulong Duterte, inggit na inggit. Galit na galit si Pulong mga kababayan. No? Dahil hindi na siya naaambunan. Hindi siya, kumbaga nalalamangan na kasi siya ngayon mga kapatid. No, nitong mga kampo ni Romualdez. Ay galit na galit siya kay Tambaluslos. I mean, yan yung realidad mga kababayan. No? Si Paulo, nagagalit siya mga kapatid, kaya niya tinitira si Martin Romualdez dahil mga kababayan, nalalamangan kasi siya. Pero ito lang tingnan nyo, kung pinapaboran din ni Romualdez itong si Paulo Duterte mga kapatid, do you think titirahin niya si Martin Romualdez? Hindi kasi siya napapaboran ni Romualdez, kaya tinitira niya si Romualdez. Pero ang tutuusin mga kababayan, halos pare-parehas lang silang lahat na nandyan ngayon sa House of the Representatives. Diba? Kawawa ang presidente dito mga kabatid. Sa totoo lang, si President BBM ang kawawa dito mga kababayan. Hindi yung mga lintik na mga politician na yan na nasa baba ng Pangulo. Anyway, tuloy natin to. Line item po, lahat ng mga projects. It's detailed and identified yung mga projects po. Isa-isa. Nakasulat po dyan. Yung mga projects, yung mga flood control projects. I understand that, Madam Secretary, pero my point is, wala po bang pagkakataon? Kasi baka mamaya mali na po yung nililista. Hindi na po tama. If you see something wrong, okay, nandyan nga po yan, line item, pero hindi na po tama. Hindi po ba pwedeng i-correct po from Senator your end? Erwin, may I interrupt? Wala din to si Senator Erwin Okay na sana yung introduction mo kanina kasi nga lang sumasablay ka talaga dito Wala na nga, hindi na nga trabaho yan, no? Unang-una dapat mong tinanong, no? Unang-una dapat mong tinanong sa DBM, may mandato ba kayo? No? May mandate ba sa inyo ang konstitusyon na dapat busisiin nyo muna yung mga nire-request na budget? No? Di sana mas naging malinaw agad sa iyo ang lahat, Senator Erwin. Di ka rin makaintindi Di ba? Wala na nga ang DBM dyan dahil unang-una, walang mandato sa kanila. Maliban na lang kung gagawa sila ng inisyatibo, no, na imbestigahan muna. Pero hanggat maaari, syempre sa dami ba naman ng trabaho din nila mga kapatid, hindi na rin nila naisip yan. Nagre-rely na lang sila dito sa GAA, no, dito sa General Appropriations Act mga kababayan. Diyan na lang sila nagbabase. Diba? Kasi nga kung sakali mang gagawa pa sila ng mga task force para mag-imbestiga diyan, tungkol diyan sa mga
nakakalulang budget na nire-request itong mga congressman, doble trabaho na. Maliban na lang kung may mandato sila sa konstitusyon ng Pilipinas, no, na dapat mag-conduct muna sila ng sarili nilang investigasyon, no, bago releasean ng budget, no, itong isang opisyal. Yun kasi yun ang process, mga kapatid. Hindi yung pipilitin mo sila, di ba? Hindi, mali talaga. Mali ang punto ni Tulfo dito, mga kababayan. Tuloy. I think the good secretary has not taken his oath yet. Am I correct? So, Hindi po. Sorry, late po ako. I came Director from General, another... can you please administer the oath of Forward natin, mga kapatid. Secretary of DBM? Mag-oath pa yun eh. Okay. Proceed, Senator Erwin. Yeah, my question here is, Mr. Chair, para kay Madam Secretary, is like, tama ho, I mean, nasa line item, etc., kailangan ninyong pondohan yan, pero hindi po ba medyo questionin man lang na nakakaduda na po dahil, teka muna, masyadong malaki ito, bobondohan natin ito na wala namang baha dito, or at least kahit na to check lang po, counter check na baka Wala po kaming tao na kayang mag-check isa-isa ng mga projects na pinopropose ng DPWH But po. do you have the mandate to do that? Yun. Yun pala. Wala din po eh. Yun ang sabihin. Wala rin po. Di ba, mga kapatid? Walang mandato eh. No? Walang mandate, no, ang konstitusyon dito sa DBM na imbestigahan, no, after mailabas ang GAA, imbestigahan muna nila yung mga nakasulat sa GAA. Walang ganun eh. That's why wala silang ginagawang ganyan. No, maliban na lang kung gagawa sila ng sarili nilang inisyatibo. Kanya nga lang, mga babayan, mangangailangan pa sila ng napakahabang oras para dyan, mga kapatid. Kasi biruin mo, aantayin mo pa lumabas yung GAA. 'Di ba? Kailan na ba nahahawakan ng kailan na ba napupunta ang usapan sa DBM, mga kapatid? Tuwing pag-release na ng budget, no? Pag lumabas na ang GAA. Pero during budget deliberation, mga kababayan, wala po diyan ang DBM. Hindi kasali ang DBM diyan, mga kapatid. Although ang lahat naman ng bagay during budget season, mga kababayan, nagsisimula yan sa DBM at nagtatapos yan sa DBM kasi sila talaga ang nag-i-initiate yan eh. During budget call, mga kapatid, ang nag-i-initiate ng budget call is DBM talaga, no? At sa bago matapos ang tawag dito budget season, mga kababayan, DBM pa rin, no, ang pinakahuling gagalaw diyan kasi nga sila na yung magre-release, mga kapatid, ng mga budget na naaprubahan, no, diyan sa loob ng GAA na yan. Pero hindi na po parte ng trabaho nila na mag-imbestiga pala pagkatapos ng GAA. Walang mandato eh. No, walang mandato. Napakalinaw, no? Walang mandato. You have the mandate to do that? Wala din po eh. Yun ang sabihin mo. Wala rin po, opo.